Mahirap mamatayan ng isang kamag-anak. Bukod sa pagdadalamhati ay magastos din po ito. Isa na sa nagbibigay ng serbisyo sa mga naulila ang punerarya. Paano nga po ba ito pinapatakbo? Samantala, ilang linggo bago ang undas, may iba't ibang tradisyong Pilipino ang laging isinasagawa. O, mga boss, huwag po kayong matakot mula sa aking report. Ngayong undas, iba't iba ang mga simbolo o mga figurang ating nakikita. Mga imahen na talagang magpapakita sa araw na ito, ang araw ng mga yumao nating mga kamag-anak. At isa na dyan, ang serbisyo ng punerarya. Paano ito binibigay ang serbisyo sa mga namatayan na at lalo na sa mga yumao? Mahirap nga namang mamatayan ng isang miyembro ng pamilya, kamag-anak o kaya'y kaibigan. Kadalasang nagaganap ito lalo na kung may katandaan na, may lubhang karamdaman o kaya nasangkot sa isang malagim na aksidente. Isa sa mga naiisip nating takbuhan ang serbisyo ng punerarya. Mula sa morgue ng isang ospital o kaya sa isang lugar kung saan namatay ang isang individual, lalo't kung may abiso na ang pamilyang namatayan na sila ang magsiserbisyo, agad nila itong dadalhin sa kanilang punerarya. Pagkatapos ay pupunta sila rito, dadalhin dito yung kanilang mahal sa buhay at ating i-embalm, at sa susunod papipiliin natin sila ng casket na depende sa gusto nila. Kapag ganitong panahon ng undas, uso ang takutan at mga kwento ng kababalaghan. Ano nga ba ang pulso ng Pinoy hinggil dito? Kabi-kabila ang nagaganap ng mga Halloween party kapag bisperas ng undas. Todo costume, mga bata't matatanda at masayang ipinagdiriwang ito. Mayroon din namang isinasagawang trick or treat na kung saan naka-costume ang mga chikiting at may daladalang pumpkin at nagtutungo sa bawat tahanan at binibigyan ng candy. Hindi mawawala ang kwento ng katatakutan, mga usapang kababalaghan. Nagtanong ang PTV News team sa ilan nating kababayan kung sila mismo ay nakakaranas at makakaramdam ng mga ito. Gaya ni Jeline Padilla, anak ng may-ari ng isang punerarya sa Navotas. Halos magkatabi lamang ang kanilang tirahan sa mismong pinag-eembalsamuhan. Nakakaramdam kaya siya? Wala naman, pero sabi nila may naririnig-rinig sila, pero wala naman yun kasi sanay na din kami pagka wala nang nararamdaman pa. Ito naman ang 15 taong tagamaneho ng karo ng patay. Siya rin ba ay may naramdaman? Naman nung unang pasok ko may pakiramdam mo parang meron, pero ngayon sanay na kami. Parang lang ba, yung guni-guni mo, yung halimbawa parang may nasasalubong ka, ganun lang. Panghuli sa lahat, hindi mawawala sa tradisyon ng mga Pinoy ang pagtungo sa mga sementeryo sa bansa na may daladalang bulaklak at kandila. Ngayong panahon ng undas, mas mabuting alalahanin natin ang ating mga yumaong kamag-anak kaysa sila ang dumalaw sa atin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.